lupin. Pero sa kasalukuyan ay nagsisipaghanda po ang ating pong mga kasama po sa kanila po mga bahay. Lalo na po yung mga raw materials, mga yari po sa mga plywood. Ayan. May posibilidad na yan po ay diparit ng hangin itong si Pepito. Napakalakas po ng bagyo po na yun. Ang bugso po niya yung maabot ng 320. Yung pong bugso ng bagyo sa 180 per kilometer. Kaya grabe. Kaya kung halimbawa yun po ay tatamaan sa sentro dito sa atin sa Nueva Ecija, ako ay sigurado po yung ating mga kalamansi magkakabali-bali po ang sanga, lalo na kung kargado po siya ng marami pong bunga. Itong mga reject na ito, di na tayo mahihirapan po ng pag-aalis. Pero malaki po ang pag-asa nito na umangat ang presyo dahil po doon sa bagyo. Good morning po sa inyo mga katribya. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong umaga ay dito po tayo muli sa ating kalamansian kung saan po yung bagyo ay paparating na po dito sa atin sa Nueva Ecija. Bagamat hindi naman po tayo yung direktong tatamaan ng mata ng bagyo, pero mahahagi po tayo ng malakas na hangin dahil signal number 3 dito po sa parte po namin. Pero yung signal number 4 diyan naman po sa parte po ng Gabaldon, Nueva Ecija, ilang parte po ng Nueva Ecija ay mahahagi po ng malakas po na hangin. Medyo malayo naman po ito sa amin. Malapit po kami sa area po ng Pampanga. Kaya ang kuwan po natin, malalakas po lang po na pag-uulan tsaka po ng hangin. Pero yung mata ng bagyo, hindi naman po sa atin na didirekta. Ngayon, ito po yung kondisyon po ng ating panahon, yung ating pong klima. Ayan. Yung atin naman pong kalamansi. Ayan. Kondisyon pa rin po niya ay marami pa rin po tayong mga reject. Ayan. Siyempre, meron tayong inaantabayanan na gumanda po yung presyo. Although, minimiat-miya ito ng ating pong mga kawatan. Kaya tayo po ay lumusong sa ating pong kalamansian. Siyempre, baka sakali tayo ay makahuli ng mga lupin. Pero sa kasalukuyan ay nagsisipaghanda po ang ating pong mga kasama po sa kanila po mga bahay. Lalo na po yung mga raw materials, mga yari po sa mga plywood. Ayan. May posibilidad na yan po ay diparit ng hangin itong si Pepito. Napakalakas po ng bagyo po na yun. Ang bugso po niya yung maabot ng 320. Yung pong bugso ng bagyo sa 180 per kilometer. Kaya grabe. Kaya kung halimbawa yun po ay tatamaan sa sentro dito sa atin sa Nueva Ecija, ako ay sigurado po yung ating mga kalamansi magkakabali-bali po ang sanga, lalo na kung kargado po siya ng marami pong bunga. Itong mga reject na ito, di na tayo mahihirapan po ng pag-aalis. Pero
malaki po ang pag-asa nito na umangat ang presyo dahil po doon sa bagyo. Yan yung pong mga pongkan, maalis na po yan. Ang kalamansi kasi mga katribya, pagka panahon po na kalamidad, sumisingit po ang presyo po nito, lalo na sa mga parte po ng mga tabing ilog, yung mga binabaha po siya, yan, talagang ginagawa po nila ay ito'y pinipitas na kaysa abutan po ng pagbaha. Dahil pagka nalubog po ang kalamansi, although hindi naman po siya masisira, kaya lang magkakaroon po siya ng banlik o yung lupa, butik, ika nga. Ito naman po ang ating kalamansi. May lugar tayo mababa, may lugar din naman po siya na mataas. Malungkot na balita doon po sa ating mga kasamang tinamaan po ng ating hagupit ng bagyo na si Pepito, ang Catanduanes. Talagang grabe po ang lakas. Ang Virac, Catanduanes, ngayon pati ang Bicol ay kasalukuyang binabayo ng bagyo. Ayon po doon sa Pag-asa, mararanasan po namin ang bagsik ni Bagyong Pepito mamaya pong makapananghali. Maaga pa lang po tayo ngayon, kaya makulimlim pa lang po yung aming lugar na kinaroroonan. Maliwalas at meron po siyang konting hangin. Pangina ay sumilip po yung araw, sandali lang. Pero pagkatapos naman ay nakuha na po siya ng ulap na takpan. At tapos na po yung ating damuhin dito sa ating kalamansian. Yung isang area na lang po yung ating lilinisan. Sa lakas po ng hangin na ito mga katribya, kung sa atin po yung masesentro, magkakabali-bali po yung sanga ng ating kalamansi. Lalo na't grabe po yung hangin. 320 ang bugso. Ay sobra. Buti na lang mga katribya, hindi naman sa atin ang sentro. Pero malakas pa rin yung signal number 3. Yung sa atin. Ngayon, ang bagyo po kasi, habang lumalapit po yan, doon po sa area, tumataas po yung signal. Kaya malayo pa lang ay nagbababala na po yung NDRRMC para makapag-prepare sa ating mga kababayan. Ayan, nakakawit natin po yung bagging natin. Yung mga nakalusot. Ito. Sa area na ito ay nakalusot din ang ating kawatan. Pagka pumadalang ang bunga, ang malalaki, sabihin ay nakalusot. Ang mga tolonggis na wala nang binantayan kundi yung may-ari, saka yung bunga ng may bunga ng ating kalamansi. Yung ating mga hinog, mga reject, pagka po tumaas ang kalamansi ay mabibili na po yan. Although na
nabibili naman talaga, kaya lang mababa ang presyo. Pero pag nagkakaroon ng calamity, doon po siya nagiging doble ang presyo. Dahil merong mga kalamansi ay hindi makapitas, tubig baha. Kaya naman lumulusot ang mga batang kalamansi. Ito, tagal po malaglag nito mga pongkan na ito. Kaya kung hindi mo talaga siya lalaglag, tsaka yung malakas na hangin, hindi siya malaglag-laglag. Ayan ba? Ba naman, madali nung malaglag ko mo kasi siya. Ay talagang hinog na hinog na. Hari nawa mga katribya, maging safe ang lahat. Ingat-ingat na lang po. Talagang ganon. Ang kalamidad, hindi natin alam kung alin ang tatamaan ang lalong maaapektuhan. Importante ay buhay. Mali pa rin man po yung ating mga bubong, kabahayan. Basta't wala lang pong magbubuwis ng buhay or masasaktan, nababawi pa naman yon. Sa bahay po ay pwede pang itayo, pero ang buhay ng tao hindi na po pwedeng ibalik. Yan po ay nawala. Wala na magiging kapalit. Kaya mga katribya, salamat po natin at idalangin ang ating mga kababayan na binabayo po ng bagyo sa kasalukuyan. Wala pa tayong epekto na nararamdaman ng ating bagyo. Nasagad na po natin sa ilalim ito. Kuha ng baging. Ating kapitbahay, batang puno, wala siyang babantayan dahil pitas na ang kanyang bunga. Wala na rin halos na panunod. Kaya yun sa atin, obligado talagang ito ay bantayan. Dahil kahit binabantayan mo na, nakakasalisi pa ang mga kawatan. Lalo na kung hindi mo pa babantayan, mga katribya. Mas marami pang mga maliliit dito sa ating matandang puno. Pang December. Ito. Halos wala na rito mga malalaki. Pero pang December natin ay marami. Marami tayong pang December na
nakaumang sa presyo. Baka sakali tapos gawin na ito, meron tayo mga tangang tuyo. Yan. Yan po, inaalis natin to mga katribya. Yan ang mga dulot ng punggos. Kahit anong kalamansi mga katribya, kahit na yaanay, ini-spray natin ng anti-fungus, hindi naman po siya nawawala. Napipigil lang, pero nandyan din siya. Dito sa gawin na ito, put-put na yung ilalim. Anong gaanong pitasin. Meron tayong kalamanda rin. No? Hindi natin nadala yung ating gulok para pamputol. Wala nang ganang bunga dito sa dulo. Ito yung malibato. Malakas din po niya magpagubat. Kadala sa mga katribya pag nakakawatan yung ating kalamansi, yung pong ilalim, meron silang mga nalalaglag na bunga. Kasi dito, pag pumasok ka sa kalamansi, halos hindi ka na makikita, kaya nakakagawa sila ng mga illegal na activity. Nakukuha nila yung gusto nilang kunin. Kaya lahat po ng mga laylayan dito, ubos. Ang mga natira lang, pang December. Ayan o, yung punggos. Ayan pa, pwede nating lagariin, alisin. Pwede nyo isagad po doon sa walang punggos. Kaya natin inaalis para hindi po siya makahawa. At siyempre lalayo nyo rin din sa kalamansi. Kasi pag sariwa yan, kukuhan pa yan, magdadamay pa. Ito sa utol ko ay napitas na sa 650, pero hindi pa nakakatapos kanyang papitas. Nagpa-stop dahil makasakaling tumaas po ang presyo ng kalamansi. Gaya rin natin na naghihintay. Kaya siyempre, kahit hintayin natin sa presyo, ang mga kawatan naman ay hindi lumulubay. Hanggat meron silang nakukuha, napipitas, diretso ang kanilang pagsasamantala. Ay, yung mga kuwan na ito, yan. Mga tira na lang po ito ng mga magnanakaw eh. Meron tayong subscriber na nagtatanong kung ilang percentage daw ba ang nanakaw sa ating kalamansi.
mahirap na lang pong i-percentage. Minsan na talaga salat lang po ang loob po ninyo kung gaano karami na po yung kanyang nanakaw. Malaki na rin ng kanyang dugas sa ating kalamansi. Ito dati makapal ito, ngayon madalang na. Ang makapala lang dito sa atin sa mga ninakaw yung pong hinog, pero yung berde wala na. Yan, ngayon pong bumabagyo, nakatribya, kaya tayo lumusong. Alam nyo na, mga magnanakaw mga halangang pitukan yan. Wala nang pinipiling panahon yan. Mintes nga umuulan, mas kursunada no ngayon. Ayan, dalang na ng bunga natin dito. Kasi ayan, kaya madalang pitas na yung mga malalaki. Kaya malalaman mo pagka talaga ikaw ay nanakawan, nakatingarok na po yung mga dahon ng kalamansi, wala na yung mga bunga. Iba dyan, mga pinagpitasan, mga kwampa, mga piklat, naiiwan pa yung mga tampok. Kaya dito sa gawin na ito, dito nag-stay po yung magnanakaw para makapitas. Kaya madalang ng bunga rito lana. Ay samantalang basal ito mga katribya. Kaya lang hindi na basal dahil nauna na yung magnanakaw. Kaya tayo lang po yung tagahalaw ng kanilang mga naiwan. Walang konsensya. Ito. Ayan. Ubos yung bunga niya. Pero yung hinog iniwanan pa. Ito. Dalang ng ating bunga rito. Kahit nga po yung ganito kaliliit, pinapatulo na rin po ng mga hinayupak na yan pagka wala na silang manakaw. Natutuyo ang kanilang bahay alak. Pinambibisyo, pinasusugal, lahat na ng mga illegal. Ayan, kung kasi wala naman silang hirap sa kanilang pagnanakaw, pag-aalaga. Wala silang pasintabi. Dito madalang na bunga rito. Ito yung mga nadaga. Po mga katribya, dito di pa natin po masyado pang nararanasan po yung sama po ng panahon o yung bagyong si Pipito. Kaya lang ang nararanasan lang po natin dito ang mga masasama pong mga elemento, ang mga kawatan. Ayun ang mas matindi. Dahil marunong po siyang mamili. Berde ang kanya kinukuha, ang iniiwan po ay ang mga reject. Pakahuhusay. Saka mga kwan niya, mga kilabot. Hindi mo mahuhuli sa akto. Makikita mo nila kalamansi mo, mga nakatingarok na siya. Wala ng mga bunga. Kaya bugtong hininga na lang ang iyong mararating. Ayan, dilaw ang kanya pong mga iniwanan. Pero yung ating mga bunga rito, ubos. Pero yung dilaw, nananatiling dilaw pa rin. Ubos ang berde rito. Ayan. Ang tiniran nila, goholin. Kung mo i-reject siya ng buyer, kaya yan ang itinira sa atin. Ayan, ubos ang bunga dito. Ayan,
At hindi itong mga dagang hinayupak na yan. Wala tayo pwede masabi ko. Ganun na lang. Kaya paano mga katribya? Next update na lang po tayo. Mamaya pong gabi o hapon. At natin malalaman po yung resulta po ng ating bagyo. Dahil sa resulta ng ating kalamansi, dinaanan na rin po ng bagyo. Super typhoon. Mas malakas pa kay Pepito. Dahil yun walang awa talaga. Walang awang manalasa. Ng kanilang hindi pinaghirapan ay sandali lang ay pinakinabangan. Tingnan nyo po, pagka po basal, lalaki ng bunga. O yung gawin natin na yun, wala nang ganito malalaking bunga. Na-harvest na po ng mga hinayupak. Ito, wala na rin po malalaking bunga ito. Na-harvest na rin siya ng mga hinayupak. Mga magnanakaw. Lahat ng parte ng mga malilinis, tinira ng mga daga. Paano mga katribya? God bless po sa inyo lahat. Stay safe po tayo sa ating bahay. Wala naman po tayong gagawin. Ay manatili po tayo sa bahay kung tayo po ay nasa sentro ng bagyo. O kaya kung malapit naman po kayo sa flood area, ay mas magandang mag-evacuation center, mag-evacuate na po tayo para nang pumunta tayo sa mga evacuation center na matataas na kung saan ay pinatutupad po ng ating gobyerno. Kaysa po kung kailan pong bahana, saka tayo magpaparescue, wala na. Delikado na po yun. Hirap na po tayo doon. Mga katribya, hirap na rin po ang mga rescuer natin para konti na lang po ang i-rescue po ng ating mga rescuer. God bless po mga katribya. Itatal na po tayo po mamaya, gabi.